Good evening po sa inyong lahat po. Tu- Ngayon, first Ramadan po. Bukas yung pangalawang Ramadan. So, hirap kaya na isang buwan. Talaga nahirapan ako kasi bago pa lang ako naoperahan. Pero, wala akong magawa kasi ayaw nila ako ipauwi. So, magtiis na lang ako. Samahan ko na lang sa pag-pray na okay ako. Na wala akong maramdaman kahit na hindi pa ako malakas. Ang hirap talaga kasi na wala kang natapos. Sa totoo lang, hindi ako nakatapos sa pag-aral kasi maaga namatay yung papa ko. Hindi ako naka-graduate ng high school. Kung buhay pa lang si papa, so siguro professional ako. Pero aga kasi siya nawala. Elementary pa ako, wala na si papa. So, ang hirap talaga sa yung pangarap ko na gusto ako na yung hawak ko na ballpen lang na gusto ako magtrabaho sa office. Pero hanggang sa tingin na lang ako kasi yung pangarap ko talaga yung buhay pa si papa. Yung pangarap ko nasa opisina. Gusto ko na kung hindi yung kurso ko na nursing, kung hindi mga flight attendant. Pero sa kasamaang palad, nawala yung papa ko. So, hindi ako nakapagtapos kasi nahirapan kami. So, sa sobrang pagod sa trabaho ko dito kasi katulong ako. Hirap kasi yung trabaho sa katulong. Yung katulong na kahit gutom ka, tapos inuna mo pa ang trabaho mo kaysa pagkain. Hirap talaga. Pero nagtiis na lang ako kasi wala naman akong iniisip ko kung umuwi ako sa Pinas. Wala naman ako trabaho doon. So, mas mabuti lang dito kasi malaki naman sahod ko. Yung sahod ko dito na sa piso, laki naman. So, magtiis na lang ako. Samahan ko na lang pag-pray na bigyan pa ako ng lakas ng loob. Masakit man na yung pangarap mo na hindi natupad. Pero, kaya ko naman kasi proud ko na maging single mom kasi yung mga anak ko tapos naman sila sa pag-aral, may accounting ako at saka HRM management at saka nautical. Nakagraduate sila sa college pero hirap pa din na maisip mo na sana ako maging katulad sa mga anak ko na kung gusto nila magtrabaho, doon sila maka-apply sa office pero hanggang sana ka na lang. So, kung kayong mga anak na patuloy lang kayo, huwag kayong kung ano mang pagsubok sa mama ninyo at saka sa papa ninyo, patuloy kayo. Huwag kayong makinig sa iba. Katulad ko na pagkamatay sa papa ko, talaga inisip ko na ayaw ko na mag-aral kasi wala na yung papa namin. So, isipin niyo na maging malakas, hindi maging mahina katulad ko. Salamat sa inyo po.